Matagal ka na bang minamalas sa buhay? Na feeling mo kahit anong pagsisikap ang iyong gawin ay wala pa ring resulta? Na kahit magpakahirap ka pa at magpakakuba ka sa pagod ay hindi pa rin umuubra? Minsan ay ganyan ang buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang swerteng hatid ng bulaklak ng snake plant. Papaano nga ba ito magbibigay sa iyo ng bumubuhos na biyaya at pagpapala? At ano ang nararapat mong gawin sa bulaklak nito? Ikaw ba ay isang certified na plantita o plantito? Kung oo ang sagot mo, malamang ay meron ka ng halamang ito. Ang halamang snake plant o Dracaena trifasciata. Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng Asparagaceae na nagmula pa nga sa West Africa, Nigeria at Congo, at kilala rin sa mga katawagang snake plant, St. George's Wort, mother-in-law's tongue, at viper's bowstrings hemp. At noon ngang 2017, ito ay kinilala rin bilang Sansevieria trifasciata. Ang snake plant ay isang perennial na halaman at mainam na air purifier. Alam nyo ba na hindi gaya ng ibang houseplant, ang snake plant ay nagre-release lamang ng oxygen tuwing hating gabi upang kahit sa tindi ng sikat ng araw sa umaga ay magtatagal sila. Subalit kahit pa nga pangkaraniwan na tayong nakakakita ng snake plant, bibihira ka lamang makatagpo ng may bulaklak nito habang ito ay iyong inaalagaan. Dahil pinaniniwalaan na ang bulaklak nito na bunga ng iyong pag-aalaga ay isang napakabisang pampaswerte. Ibig sabihin, ang bulaklak lamang na bunga ng iyong pagdidilig at pangangalaga dito, at hindi ang bulaklak na nakita mo lamang sa parang. Dahil sa oras na ito ay mamulaklak, sa bawat pagsapit ng gabi ay mapupuno ng mabangong halimuyak ang inyong tahanan. Dahil kung aamuyin mo ito ay wala naman itong amoy. Gaya ng kanyang dahon, tuwing gabi lamang ito naglalabas ng halimuyak o scent na pinaniniwalaang napakaswerte, lalo na sa mga loto, weteng o kaya naman ay sabong. Subalit kahit ikaw naman ay hindi mahilig sa mga sugal, suswertehin ka pa rin sa ibang aspeto. Siguruhin lamang na ito ay nakapwesto sa lugar ng bahay na maaaring sentro upang kumalat ang halimuyak nito sa pagsapit ng gabi at punuin ang inyong bahay ng swerte. Ito ay aprobadong nagdadala ng swerte sa buhay. Maaaring minsan tayo ay humihiling ng mga swerte sa buhay, subalit ang ilan ay nasa paligid lamang at hindi natin alam. Hayaan lamang ang bulaklak nito hanggang sa malanta at saka ito kunin at ibalot sa pulang tela at gawing pampaswerte sa araw-araw. Subalit marapat na kunin lamang ito ng hating gabi habang ito ay naglalabas ng halimuyak nito. Tandaan na ang mga pampaswerte ay gabay lamang natin dahil kailangan pa rin natin ng sipag at tiyaga at tiwala sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Ikaw ba ay parating minamalas sa buhay? Na kahit ano pang gawin mong pagsisikap at pagpupursigi, ito ay nananatiling kulang na kulang. Ang buhay ng tao kung minsan ay ganyan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang natatanging hatid na swerte ng bulaklak ng aloe vera. Nakakita ka na ba ng isang aloe vera na namumulaklak? Papaano nga ba ito maghahatid sa iyo ng bumubuhos na biyaya, swerte at mga pagpapala? At ano-ano nga ba ang nararapat mong gawin sa bulaklak nito? Ikaw ba ay isang plant lover o isang certified na plantito o plantita? Kung gayon,
marahil ay hindi imposible na meron ka na nga ng halamang ito, ang halamang aloe vera. Isang klase ng succulent na halaman na kabilang sa pamilya ng mga Asphodelaceae. Mayroon itong mahigit sa 500 species at kilalang indoor at garden plant sa halos lahat na bahagi ng mundo. Isa nga itong perennial na halaman na nagmula pa nga sa Arabian Peninsula. Ang aloe vera ay popular na klase ng halaman at herbal na gamot dahil sa mga gamit nito at bisa kahit noon pa ngang unang panahon. Mainam nga itong inilalagay sa paso at ginagawang halamang display sa ating mga tahanan. Maaaring gamitin ang aloe vera na sangkap sa mga alak, lotion, pampaganda, at mga ointment na kadalasang gamit na lunas sa mga simpleng paso at galos sa balat. Napakarami na ring mga patunay sa bisa ng halamang ito, gaya na lamang sa arthritis, lagnat, ulcer, diabetes, diarrhea, at maging sa dysenteria. Isa rin ang halamang aloe vera sa mga halamang madalas ngang alagaan sapagkat hindi ito nangangailangan ng mataas na maintenance at palagiang pagdidilig. Kaya marahil sa mga tahanan ng mga minamahal nating mga plantita, isa na nga ang aloe vera sa halamang madalas nating makikita. Subalit batid mo ba na isa ring pampaswerte ang halamang ito? Isang halamang maghahatid ng malakas na pang-akit sa mga positibong enerhiya sa tahanan, kabilang na nga ang swerte at magandang pamumuhay. Maaari mo ngang durugin ang dahon nito o ang dahon ng aloe vera kasama ang dahon ng oregano at saka ito ibudbod sa paligid ng paso sa harapan ng inyong bahay. Subalit, nakakita ka na rin ba ng bulaklak nito? Marahil ay hindi pa. Ngunit alam mo ba na maging ito man ay higit at mas mabisa at mainam na pampaswerte? Ngunit ano nga ba ang nararapat mong gawin kung makakita ka ng bulaklak ng aloe vera? Kung sakali na mayroon kayong alagang aloe vera sa bahay at kapag daka, ito nga ay namulaklak, ito ay kunin mo lamang at gawing pampaswerte. Hayaan muna itong matuyo sa kanyang puno bago ito pitasin sa araw ng Biyernes bago sumikat ang araw sa umaga. Pagkatapos sa ibalot ito sa pulang tela at lakipan ng dahon ng laurel at ilang butil ng bigas. Maaari mo rin lamang itong isama sa iba pang mga pampaswerte tulad ng bulaklak ng tanglad. Maaari mo itong dalhing parati saan ka man magpunta, ilagay sa inyong bag o kaya naman ay iiwan sa loob at ilalim ng inyong kaha kung kayo naman ay mayroong tindahan o mayroong negosyo. Ngunit tandaan na pawang ang bulaklak lamang mula sa inyong aloe verang inaalagaan ang mas mabisa kesa sa mga makukuha lamang sa kung saan-saan, sapagkat ito ay bunga o bulaklak nga ng mga enerhiyang pumapasok na sa inyong tahanan. Ang mga dahon mismo o ang bulaklak man ng aloe vera ay aprobado ngang epektibo at nagdadala ng swerte sa buhay. Maaaring minsan nga tayo ay humihingi ng swerte sa buhay, subalit hindi natin batid na ang karamihan sa mga pampaswerteng sagot ay nasa paligid lamang at hindi nga natin alam. Subalit kalakip na mga pampaswerteng ito ay samahan din natin ng sipag at pagpupursigi at pananalig sa Diyos at tiyak na ang matatamo nating swerte ay siksik, liglig at umaapaw. Sampagita, isang pamilyar na bulaklak na siguradong kilala mo na sapagkat ito nga ang ating pambansang bulaklak. Subalit batid mo ba na maging ito man ay nagtataglay rin ng bertud at mutya, ang mutya ng sampagita.
Saan-saan mo nga ba ito magagamit at papaano mo nga ba ito makukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang natatanging bisa at gamit ng bertud na ito na pawang sa halamang sampagita mo lamang makukuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito o isa kayong antingero, ang videong ito ay para sa iyo. Saan mang panig ng mundo ay kilala ang sampagita. Tinatawag itong jasmine, Arabian jasmine, sambac jasmine o Jasminum sambac bilang binomial name. Subalit mas popular nga ito at kilala sa atin sapagkat ito lang naman ang ating pambansang bulaklak o national flower. Isang uri ng gumagapang na shrub at tumataas ng mula kalahati hanggang 3 metro lamang. Inaalagaan ang halamang ito sapagkat ito ay nagtataglay ng magaganda at mahalimuyak na talulot o mga bulaklak na kadalasan ngang ginagamit na sangkap sa mga pabango at saka sa tsaa. Namumulaklak ang sampagita sa loob ng buong taon. Ang sampagita ay idineklarang pambansang bulaklak ng Pilipinas noong February 1, 1934 ng American Governor General na si Frank Murphy, na kilala rin sa katawagang sampaga o kaya naman ay kampuput. Ang salitang sampagita ay hinango sa hiram na salita buhat sa Indian Sanskrit na kampaka na karaniwang tinutuhog sa tali o sa sinulid upang gawing kwintas, garland o kaya naman ay korona. Kadalasang gamit ang tinuhog na bulaklak ng sampagita sa mga espesyal na okasyon, sa mga simbahan at alay sa mga altar. Kaya naman madalas mo ngang makitang inililako ito sa mga simbahan o kaya ay sa kalsada. Subalit batid mo ba na sa halaman ding ito mo makukuha ang mutya o bertud ng sampagita? Isang bato na kakahawig ng bulaklak ng sampagita habang ito ay hindi pa nga bumubuka. Pinaniniwalaang ito ay talulot o bubot ng sampagita na naging bato ng hindi sinasadya. Kaya mapalad ka kung iyo itong makuha. Isang bertud o mutya na maaari mong magamit bilang pampaswerte sa kaperahan, sa pagninegosyo o sa paghahanap ng trabaho. Sinasabing isang mabisang bertud ng panghalina ang mutyang ito ng sampagita. At higit pa rito ay mainam itong pamproteksyon laban sa barang, sa palipadhangin o maging sa kulaman. Kaya nga madalas ay nagtataglay nito ang mga antingero at ang mga taong mahilig sa mga bertud at mga naiibang elemento. Ikaw, nais mo rin bang magkamero nito? At saan-saan mo naman ito balak gamitin? Subalit lagi nating tatandaan na ito ay gawin lamang nating gabay, manalig sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.